aswang na pumapara ng jeep. Naganap ang lahat sa isang payapang baryo sa San Narciso, Zambales. Isang lugar na malapit sa dagat, ngunit tila binabalot ng malamig na hangin kahit tag-init. Grade 6 ako noon, at bagamat bata pa lang, may mga bagay na hindi ko talaga makakalimutan. Lalong-lalo na mga pangyayaring ito na mapagsa hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaliwanag. Simula grade 1 hanggang grade 5, kaklase ko si Arsenia del Rosario. Isang tahimik ngunit palakaibigang bata na parang laging may pipit na lungkot sa kanyang mga mata. Bago siya lumipat sa eskwelahan sa Bataan, binigyan niya ako ng isang maliit na Hello Kitty na crochet na keychain. Aniya, tinuruan daw siya ng kanyang lolang si Aling Tasing kung paano ito gawin. Pink ang kulay nito, may munting ribbon sa ulo at may amoy na lumang aparador na mahirap ipaliwanag. Matapos ko siyang ihatid sa sakayan nung huling araw niya, agad kong sinabit ang keychain sa zipper ng aking lumang backpack. Buong linggo ko itong daladala sa paaralan na parang isang alaala ng aming pagkakaibigan. Ngunit dumating ang araw na kailangan ko ng labhan ng aking bag. Maingat kong tinanggal ang keychain at pinatong ko ito sa vanity table sa loob ng aking kwarto. Tanda ko pa, nilagay ko ito sa tabi ng salamin kung saan nakapatong din ang mga hairpins at lumang pabango ni Mama. Lumipas ang 2 araw at sa totoo lang, nakalimutan ko na ang tungkol sa keychain. Nang maalala ko na ito, agad ako nagtungo sa vanity table. Pero, wala na ito doon. Nilibot ko na yung buong kwarto. Binuksan ko pang ilalim ng kama. Sinilip ang likod ng aparador. Pero wala. Para bang nawala na lang ito sa ere. Naisip kong baka aksidenteng naitapon ito o nadala ni Mama sa pagwawalis. Hindi ko na lamang ito pinansin, bagamat may kakaibang kilabot akong naramdaman noon. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV sa sala, nilapitan ako ng aking kuya, si Leandro. Hawak niya yung keychain. "Uy, ito ba yung hinahanap mo?" Tanong niya sa akin. "Nakita ko sa ilalim ng kama ko. Akala ko laruan ni Inigo." Napakunot mo ako. "Paano napunta sa kwarto ng kuya ko yun, keychain, na sigurado akong iniwan ko sa vanity table ko?" Tanong ko sa aking sarili. Kahit magulo ang aking isipan, sinabit ko na lang ulit yung keychain sa aking bag. Hindi ko na muling pinag-isipan pa ang mga nangyari. Hanggang sa isang umaga. Maliwalas yung panahon noon. Mga 7:00 ng umaga, habang nagbibihis ako papasok sa paaralan, napatingin ako sa vanity table ko. Nanlaking aking mga mata at ako'y napaatras. Nandoon ang keychain. Nakapatong ito eksakto sa pwesto kung saan ko ito unang naiwan. Parang hindi man lang ito nawala. Nanginginig yung mga kamay ko habang dahan-dahan akong lumalapit. Nang makita ko ito ng malapitan, parang wala itong pinagkaiba sa keychain na kasalukuyang nakasabit sa aking bag. Imposible. Dahil dali kong kinuha yung keychain mula sa vanity at kinuha ko rin yung isa na nasa aking bag. Parehong-pareho. Pareho yung kulay, pareho yung tahi, pareho yung bahagyang lamat sa gilid ng mata. Hindi mo sila kayang pag-iba-ibahin. Tumakbo ako papunta kay Mama. Pinakita ko sa kanyang 2 keychain. Pero ang sabi niya, baka bumili ka lang ng 2, tapos nakalimutan mo lang. Hindi siya naniniwala sa akin. Pero alam kong katotohanan. Isa lang ang binigay sa akin ni Arsenia. Isa lang. Dahil sa takot, ibinalot ko ang isa sa isang lumang panyo at inilagay ko sa isang lumang kahon ng sapatos, saka itinago sa ilalim ng aparador. Ang isa naman, tinanggal ko sa aking bag at isinama ko sa mga lumang laruan. Hindi ko na sila muling ginamit. Ngunit doon pa lang pala nagsisimula
ang aking bangungot. Makaraan ng ilang linggo, nagsimula na akong managinip ng paulit-ulit. Sa panaginip ko, nasa lumang bahay kami nila Arsenia sa dulo ng San Narciso. Isang lugar na malapit sa sapa at napapaligiran ng matatandang puno. Sa panaginip, umiiyak si Arsenia. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang lola na may hawak na 3 magkakaibang Hello Kitty na keychain. Pare-pareho, ngunit may kakaibang aura. Maputla si Arsenia at tila tinatawag niya ako, pero hindi ko marinig ang kanyang mismong boses. Ang lola naman niya may mga mata na puro itim at sumusumpa sa wika na hindi ko maintindihan. Pagkagising ko, lagi akong pinapawisan. Laging alas 3 ng madaling araw nangyayari yun. Laging may tunog ng panghumakbang sa labas ng aking kwarto. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkakalaglag ng isang bagay. Pagkabukas ko ng ilaw, nakita ko ang isa sa mga keychain. Nakalapag sa sahig malapit sa may pintuan. Hindi ko ito nilabas mula sa ilalim ng preparador. Wala rin isa sa amin na bumunot sa kahon. Sabi ko sa aking sarili. Kinabukasan, dahil sa sobrang takot, sinama kong parehong keychain sa tabing dagat ng San Narciso. Dinala ko ito sa gitna ng hating gabi. Iniligay ko sa isang lumang bayong at isinilid sa loob ng lumang bangkang baliktad na wala nang gumagamit. Sinundan ko yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Isoli mo kung saan ang galing. Baka hindi naman talaga para sa iyo. Simula noon, wala na akong narinig na yabag sa gabi. Wala nang nagbabalik na keychain. Ngunit minsan, sa aking mga panaginip, nakikita ko pa rin si Arsenia. Nakangiti na siya, pero sa kanyang kamay, hawak pa rin niyang kanyang isang Hello Kitty na keychain. At sa likod nito, may nakasulat na hindi ko mabura sa aking isipan. Pang-4 ka. Itong karanasan ng aking asawa, si Ismael Rodrigo, isang factory technician sa ilang electronics plant sa bayan ng Sariaya, Quezon. Nakabase kami sa isang tahimik na barangay sa bayan ng Padre Burgos, sa parehong probinsya, kaya araw-araw siyang bumiyahe. Isang kalbaryo na sinimulan niya mahigit 15 taon nang nakakalipas. Tuwing may day shift si Ismael, alas 10 ng madaling araw pa lamang, palabas na siya ng bahay. Tahimik pang mga kalsada, malamig pang simoy ng hangin, at kadalasan, tanging tunog lang ng kuliglig at kampay ng alon na marinig mula sa dagat, malapit sa amin. Sa tagal ng kanyang pagbabiyahe, kabisado na nga yung mga jeepney driver sa kanilang truta. Mga driver na halos kaibigan na rin niya. Palagi siyang pumesto sa unahan, sa tabi mismo ng driver. Doon siya madalas nakakadinig ng mga chismis, mga reklamo, at kung minsan, mga kababalaghan. May 13. Madaling araw. Habang sakay siya ng regular na jeep papuntang Sariaya, sa isang liblib na barangay sa pagitan ng Padre Burgos at Pagbilao, may sumakay na isang pasahero. Naka-hooded jacket ito, maputing gloves, face mask na kulay abong marumi, at may dalang itim na payong. Walang imik. Hindi tumingin sa sinuman. Na magbayad ito, hindi inaabot. Ibinatol lang ang eksaktong pamasahe sa lagayan sa tabi ng driver. Tumama ito sa lata, kumalansing, saka gumulong. Walang bahid ng pasensya o respeto. Umupo siya sa tabi ni Ismael. Kahit malamig ang simoy ng hangin, ramdam ng asawa ko ang mas matinding lamig na tila sumingit sa pagitan nilang dalawa. Napansin niya rin na walang amoy yung pasaherong ito. Ni amoy ng sabon, pawis, ni katawan. Parang wala siyang presensya, tila lilim lamang ng gabi. Sa side mirror, sinubukan ni Ismael na silipin ang mukha ng katabi. Pero nakayuko ito, at ang hood
ay parang nilalaman ng buong anino ng kanyang ulo. Kahit anong anggulo, hindi niya makitang mukha nito. Pagdating sa isang kantong may madamong lote, biglang bumaba ang pasahero. Hindi ito nagpababa, hindi rin nagsalita. Basta na lang itong bumaba, binuksan yung payong at tinakpan ng sarili. Kahit walang ulan, kahit walang ambon, mabilis itong lumakad papalayo. Hindi na lang pinansin ni Ismael yung nangyari. Akala niya, baka ordinaryong taong ayaw lang magpakita. Pero may kutob na siya na may kakaiba. July 21. Parehong jeep, parehong driver, parehong ruta. Madaling araw ulit. Umupo muli si Ismael sa harapan. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng Sitio Gulod sa Tayabas, tinanong siya ng driver, si Tio Lazaro. Pare, tanda mo ba yung nakatabi mong may hood nung Mayo? Napatango si Ismael. Oo naman, bakit? Napabuntong hininga si Tio Lazaro. Hanggang ngayon, sumasakay pa rin siya. Laging dun sumasakay, eksaktong lugar, eksaktong oras. Lagi may dalang payong, gloves, at nakamaskara. Hindi mo makita yung mukha, basta tahimik lang. Dugtong pa ni Tio Lazaro. Kinukwento ko rin yan sa ibang driver. Tinanong ko kung may ganun din silang sakay. Alam mo bang sabi nila? Napalingon si Ismael. Ang sabi ni Tio Lazaro, sabay tingin sa salamin. Wag mo isasakayan, Lazaro. Aswang yan. Hindi mo ba alam? Simula daw noon, kahit makita pa ni Tio Lazaro ang aninong nakatayo sa gilid ng kalsada na nakaabang sa ilalim ng ilaw ng poste, hindi na siya humihinto. Kahit pa magtaas pa ito ng kamay, kahit maglakad pa ito papalapit sa jeep, hindi niya na ito muling sinasakay. Ngunit mas kinilabutan si Ismael nang marinig niyang mga sumunod. Yung ibang pasahero ko dati, nagsabi rin na may malamig na pakiramdam sa loob ng jeep kapag sumasakay yun. Parang may kasama sila, pero parang walang tunog. Parang may pabigat, pero walang gumagalaw. Isang araw nga, may lola akong pasahero. Sinita ako. Anak, bakit may anino sa tabi mo, pero wala namang tao? Isang gabi, ilang linggo matapos ang huling insidente, habang pauwi na si Ismael, napadaan siya sa lugar kung saan unang sumakay yung nilalang na iyon. 2:00 ng madaling araw. Wala namang tao sa paligid. Ngunit sa gilid ng daan, sa ilalim ng kalawanging streetlight, meron payong. Itim, nakatayo, bukas, walang taong may hawak. Tumigil yung jeep, sandaling nagtanong ang driver sa likod. Oh, may bababa ba? Walang sumagot. Pero sa rearview mirror ni Ismael, may nakita siyang aninong nakaupo sa likod, kahit wala siyang naramdamang umakyat. Pagkalingon niya, walang tao. Nang sumilip siya sa gilid ng upuan, may nakita siyang isang puting guwantes. Basa, mabigat, at may amoy ng lumang bangkay na naiwan sa loob ng kabaong. Pagka-uwi niya, hindi na siya muling sumakay sa jeep na iyon. Hindi na rin siya naglalakad mag-isa sa ganong oras. Mula noon, binago niya ng oras ng kanyang biyahe, kahit pa mahuli pa siya sa trabaho. At sa tuwing umuulan, kapag nakikita niya ang nakabukas na payong sa tabi ng poste, kahit walang taong may hawak, lumiliko na lang siya ng daan. Taong 2016 na mangyari ang hindi ko malilimutang gabi. Isang gabing binalot ng sigawan, panalangin, at lagim na hanggang ngayon, dinadala ko pa rin sa aking mga panaginip. Ako si Marites Valmores, tubong sa Nadras, Quezon. Ngunit sa panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang isang crew sa isang kilalang fast food chain sa Maynila. Tuwing bakasyon lang ako nakakauwi sa amin, at laking tuwa ko na makapagplano kami ng simpleng salo-salo kasamang matalik kong kaibigan na si Anakleta Ibanez, na nanatili sa aming bayan
at nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Lucena. Matagal na kami hindi nakikita ni Cleta, kaya nang magyaya siyang mag-inuman sa bahay nila, agad naman akong pumayag. 7 katao kami lahat, 5 sa aming magkakaibigan mula pa pagkabata, habang 2 ay mga kapatid niya, sila Rosario at Julito, parehong mas bata sa amin. Una, puro kasiyahan lang. Tawa dito, biruan doon. Inuman ng kaunti, kantahan ng walang tono. Hindi mo isiping sa gitna ng tawanan, may halimaw na palihim palang sumusubaybay sa amin. Bago pa ang inuman, napagpasyahan namin kumain sa isang eat all you can, isang karinderyang kilala sa palengke ng San Andres. Habang kumakain, napansin ko ang biglang pabumbutla ni Cleta. Tumigil siya sa pagkain, hawak-hawak ang kanyang balikat, at napangniwi. "Ano, Cle? Masakit bang katawan mo?" Tanong ko sa kanya. Umiling siya. "Hindi ko maintindihan. Parang may nakapasan. Mabigat. Mainit. Ang likod ko parang sinisilaban." Nagtawanan lang ang iba. Akala lasing lang siya o pagod. Pero ako, may naramdaman ko kung kaagad na kaba. Nagsimulang magbago ang hangin. Mula sa normal na simoy ng gabi, naging malamig na parang may nagbubuga ng yelo sa aking batok. Hindi na namin tinapos ang pagkain. Umuwi na kami kaagad sa kanila. Ang bahay nila Cleta ay luma. Isang malaking bahay na kahoy. May 2 palapag at may rooftop na minsan ay ginagawang tambayan. Pagpasok pa lang, napansin ko kaagad na parang masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang alingaw-ngaw ng aso. Wala ring huni ng mga kuliklik. Ang tanging narinig ko lang ay kaluskos ng mga yabag namin at ang hindi maipaliwanag na bigat sa loob ng dibdib ko. Na makapasok kami, si Rosario, ang bunsong kapatid ni Cleta, na bukas daw ang 3 mata, biglang napatili. "Ate, may babae sa likuran mo! Nakapasan siya! Galit na galit! Parang sinusunog yung mga mata sa galit!" Sabay turo niya sa balikat ni Cleta. Lahat naman kaming napatigil. Si Cleta biglang napatungo. At sa isang iglap, tumawa siya. Hindi lang basta tawa. Ito'y malalim, matinis, at tila may kasabay na boses ng isa pang nilalang. Tumingala siya sa amin. Itim ang kanyang mga mata. Nanilisik, walang kaputi-puti. Nagsalita siya ng wikang hindi ko maintindihan. Parang Latin na may halong padaghoy. Salima, miyong corpus, sumanidictum. Nagkagulo na kami. Umiiyak na si Rosario. Si Julito, hindi alam kung ang uunahin ng pagtakbo o pagtawag ng tulong. Ako na may nanginginig habang pinipigilan ng sarili na himatayin. Buti na lang, naalala ni Rosario ang kapitbahay nilang pastor, si Brother Honesto de Vela, isang retiradong misyonaryo na matagal nang naninirahan sa kanilang tabi. Agad kaming tumawag dito at sa loob ng 5 minuto, kasama na namin siya sa loob ng bahay. Nag-umpisa ang dasal. Hawak-hawak si Cleta ng 4 sa amin habang ako'y hawak ang krus at rosaryo. Sinimulan ni Father Honesto ang dasal. Buong lakas ang kanyang tinig. Pero habang tumatagal, mas lumalakas rin ang pagtawa ni Cleta o ng espiritong nasa katawan niya. Bumaliktad ang krus sa pader. Pumutok ang bumbilya. Pumipitik ang rosaryong hawak ko at napigtas. Sa bawat buhos ng banal na tubig, sumisigaw siya ng mas malalim na Latin. Hindi na si Cleta ang nasa harapan namin. Isa na siyang nilalang na puno ng puot. Isang nilalang na ayaw umalis sa katawan ng aking kaibigan. Ayon kay Brother Honesto, hindi lang ito basta multo. Isa itong espiritong ligaw na namatay sa hindi makatarungang paraan at ngayon nakakabit sa sinumang mahinang espiritual na pananggalang. At si Cleta, sa kabila na kanya pagiging mabait, palaging bukas sa ganitong mga kaluluwa.
Makalipas ang halos 30 minutes ng matinding dasal at basbas, nagsimulang magbubiglas si Cleta. Lumuha siya ng itim na likido, parang langis na sunog. Napasigaw siya ng huling malakas. Ayoko pa! Sa kanya ako! Sa kanya ako! At sabay bumalagta. Walang malay. Tahimik. Wala ng halimaw. Pagkalipas ng halos 1 oras, nagising si Cleta. Nanginginig. Pawis na pawis. Walang maalala. Tiningnan lang kami at nagtanong, "Bakit kayo umiiyak?" Wala kaming naisagot kaagad, pero huli na naming sinabi, "May babae nakapasan sa'yo. Galit siya at gusto ko niyang dalhin." Tahimik lang siya, tumingin sa sahig at saka bumulong. "Kahit saan ako magpunta, sumusunod siya sa akin." Pagkatapos ng gabing yun, hindi na kami muling nagkita-kita ng buo. Lahat kami, tila nawala ng gana. Takot na muling madikit sa anumang maaaring magbukas ng daan sa kabilang mundo. Si Cleta, ilang buwan matapos ang insidente, lumipat na ng bayan. Hanggang ngayon, hindi na siya active sa social media. Hindi rin kami nakakapag-usap. Pero minsan, may nabanggit si Rosario sa akin sa isang tawag. "Ate, minsan paggabi, narinig ko pa rin yung nakatawa ni Ate Cleta. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang yun o kung bumalik na naman siya." In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, te pido, Señor, que me proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy quiero leer este salmo. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord, the God, who teaches you the prophet, who leads you by the way you should go. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I command you to take these demons out of the house. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I ask you to leave my house, please. I command you to leave the house in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I am reading the Father's prayers. Leave this house now. Leave in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I command you to leave right now. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.